Matapos mamatay ang asawa ko, sinabi ng manugang kong babae na aalagaan niya ako at isinama ang sarili niyang tatay para tumira sa bahay ko. Nanay, pumanaw na si Arthur. Kaming dalawa ng tatay ko ay sasamahan ka. Susan, huwag kang masyadong formal. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Napunta sila na nakatira ng 10 taon at napilitan akong magsilbi sa kanya at sa tatay niya sa loob ng 10 taon. Nanay, ano ito? Wala man lang piraso ng karne. Kaawa-awa naman. Magluto ka agad ng manok para sa akin. Kung hindi, paalam na sa buwan ng allowance na 300. Nanay, huwag mo akong tingnan. Buntis si Yvonne. Medyo irritable siya. Normal lang iyon. Hayaan mo siya. Pero hindi ko naisip na ang aking patuloy na pagtitiis ay magdudulot na siya ay sampalin ako ng 5 beses sa harap ng lahat. Arthur, si Yvonne ay nagdadalang tao sa pangalawang anak. Sabi niya, ito ay malas na may portrait mo sa bahay. Pasensya na, pero kailangan kitang ilipat dito. Gusto ko ng sandwich mula sa Hench Restaurant. Kunin mo na para sa akin ngayon. Ang hench ay nasa east side. Malamig na yan pagbalik ko. Paano kung kumuha ako ng iba mula sa baba? Dinadala ko ang pamilya ninyong pangalawang mahalagang apo na lalaki. Hindi ako makakain ng mumurahing pagkain. Gusto mo bang gutumin ang apo mo? Sige, pupunta na ako ngayon. Tatay, kanina pa ako nakakaramdam parang may nakakatakot sa likod ko. Tara, itapon natin ang portrait ng matandang iyon. Day. Ew, amoy kamatayan. Ang talaga ng malas. Yvonne, kapag bumalik si Susan at makita na wala na ang portrait, paano kung magreklamo siya kay Mark tungkol sa'yo? Nagdadala ako ng lalaking anak para sa kanilang pamilya. Basta't si Mark ay nasa panig ko, hindi makakagawa ng gulo ang matandang babaeng iyon. Bakit ang tagal mo? Hindi mo ba alam na hinihintay ka naming magluto? Kung magutom ang mahal kong anak, kaya mo bang panagutan yon? Pasensya na, Yvonne. Ang haba ng pila, parang walang katapusan. Binili ko yung sandwich na gusto mo at yung lollipop na mahal ni Toby. Sino nagsabi sa iyong bilhin yon para sa kanya? Hindi mo ba alam na nalalagas ang bagong ngipin niya? Nanay, hindi yan pag-aalaga sa kanya. Nakakasama pa yan. Kapag sumakit ang ngipin ni Toby, sobrang mahihirapan siya. Nanay, Gusto ko ng lollipop. Ano pang hinihintay mo? Itapon mo na ngayon din. Utang mo sa akin ng lollipop. Lollipop ko. Walang kwentang tambay, ni hindi mo mabantayan ang bata. Kung may mangyari kay Toby, papahirapan ko ang buhay mo. Buntis si Yvonne, pero kailangan pa niyang tiisin ito. Talagang walang kwenta. Mas mabuti pang umalis ka na sa malaking bahay na ito. nanay, pwede bang tumigil ka? Palagi kang nagdudulot ng gulo. Pakalmahin mo na si Toby. Hoy, matandang bruha! Bingi ka ba? Ako ay hindi maganda ang pakiramdam. Hindi ko na kaya. 10 taon, nagtrabaho akong parang kabayo, nagbigay ng pera at pawis. Pinaglingkuran ko ang buong pamilya, pero wala kahit isang salita ng pasasalamat. Kapag hindi ko na kaya, kausap ko lang si Arthur. Yun ang nagpapalakas sa akin. Sino ang gumawa nito? Ano? Itinapon mo ang nag-iisang larawan ni Arthur? Tigilan mo na ang pagsigaw. Larawan lang iyan ng isang patay. Buntis ako. Sa dami ng malas na bagay dito. Paano kung makasama sa sanggol? Ang nakakatakot ng litrato ni Lolo. Buti na lang nawala na. Eksakto. Ikaw ay isang matandang byuda. Nakatitig sa mga gamit ng patay buong araw. Masamang vibes sa paligid. Itinapon ko iyon para sa ikabubuti mo. Pero iyon ang larawan ni Arthur. Iyon ang huling bagay na iniwan niya sa akin. Nagtatrabaho ako na parang kabayo para sa iyo sa loob ng 10 taon. Hindi mo man lang ba matiis ang maliit na bagay na ito? Nakatira kami dito para alagaan ka. Kung hindi, mababagot ka hanggang mamatay. Paano mo masasabi iyan nang walang konsensya? Sino ang nag-aalaga kanino sa mga nagdaang taon? Binigyan kita ng apo na lalaki at buntis ako ng isa pa tungkol sa iyong angkan. Nakadepende lahat sa akin. Ano kung itinapon ko ang ilang kalat? Kalat? Iyon ay. Nanay, larawan lang iyon.
Kaya nawala na, hindi malaking bagay. Pamilya tayo, ganoon ba kaseryoso? Nanay, wala na si tatay. Hindi ako komportable na mag-isa kang nakatira. Kami ni Yvonne ay lumipat para samahan ka. Mula ngayon, Magiging masaya at masigla ang ating pamilya. sige, hindi iyon malaking bagay. Nanay, bilisan mo at humingi ng tawad kay Yvonne. Pagkatapos, kakalimutan na natin ito. Hindi sapat ang simpleng paumanhin. Kailangan kong makita kung paano siya kumilos mula ngayon bago ko isiping patawarin siya. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran. Ito ang bahay ko. Lahat kayo, lumabas. Ano ang sinabi mo? Nababaliw ka na ba, matandang babae? Ang bahay na ito ay sa asawa ko. Kung may aalis, ikaw yon. Ito ang bahay ko. Ako ang magdesisyon kung aalis ka. Hinahanap mo to. Yan para sa pagtatangka mong palayasin kami. Bitbit ko ang apo mo at may lakas ka pa ng loob na maging mayabang? Ngayon, gagawin ko ang pabor sa anak mo at tuturuan ka kung paano kumilos. Galing, kailangan nating turuan ng leksyon ang babaeng to. Akala niya talaga siya ang may-ari ng bahay na ito. Anak, ang asawa mo, Yvonne, ano ang ginagawa mo? Paano mo siya nasaktan? Si nanay ay matanda at ulila na. Huwag mo na siyang pansinin. sinampal ako ng asawa mo ng maraming beses. At pinapanigan mo pa rin siya. Nanay, buntis si Yvonne at emosyonal na hindi matatag. Pero mabuti naman ang intensyon niya. Pamilya naman tayong lahat. Wala ka bang konsiderasyon sa kanya? Ha? Sobra na ang konsiderasyon ko sa kanya. Ano? Marami na akong pinutol para sa kanya. Ito ang larawan ng lolo mo. Nanay, bata pa si Toby. Wala pa siyang alam. Pabayaan mo na siya. Nasaan ang gintong pulseras mula sa drawer ko? Ay, ibinenta ko na. Noong nagpakasal ako, wala kang ibinigay na disenteng alahas. Ano naman kung kinuha ko ang lumang pulseras? Isipin mo na lang nakabayaran. Ibinenta? Regalo iyan ni Arthur. Nanay, hindi mo naman ito sinusuot. Bahala na. Ibinenta na. Maging mabait ka na lang. Huwag mong hayaang masira ang relasyon natin. Anong ginagawa mo? Pumasok lang ako para kumuha ng isang bagay. Bukod dito, sa edad mo, nanlalata na ang suso mo hanggang tiyan. Bakit naman ako magkakagusto sa iyo? Ang kapal ng mukha mo. Nanay, hindi lang yun pagkakaintindihan. Pabayaan mo na. Kalimutan na lang natin ito. Okay? Sa bahay na ito, ang mga salitang madalas kong marinig ay, pabayaan mo na, at iyon ay tumagal ng 10 taon. Ngayon, sawa na ako dito. Ibebenta ko ang bahay. Nasa sentro ng lungsod ito, may enrollment quota sa paaralan para sa number 1 Experimental Primary School. May isa lang akong kailangan. Buong bayad, mas maaga ang closing, mas maganda. Ginang, mataas ang demand ng bahay na iyan. Pumunta lang kayo sa tindahan at punan ang form. Ipinapangako kong ibebenta ko iyan para sa inyo sa loob ng 3 araw. Arthur, 10 taon na akong nagtitiis sa ganito. Hindi ko na ito matatanggap. Itong bahay, itong pamilya, wala na akong gusto sa mga ito. Kapag nakuha ko na ang pera, sisirain ko na ang ugnayan sa pamilyang iyon ng mga linta. Tama na ang maging libre nilang yaya. Nanay, lumabas ka na sa wakas. Magluto ka na. Buntis si Yvonne at gutom na. Kung gusto mong kumain, ikaw na ang magluto. Lalabas ako. Galit ka pa ba, nanay? Ganito ba talaga kaseryoso? Medyo malakas ang pagkakasapak ni Yvonne, pero buntis siya at hindi matatag ang emosyon. Bakit mo pa pinersonal? Sinampal niya ako ng 5 beses sa publiko. Tatawagin mo lang, medyo malakas ang pagkakasapak? Teka, hindi naman niya sinasadya. Sige na nga. Ikaw naman ang unang nagsabi na palayasin kami. Kaya siya nagalit. Ang hirap maging nasa gitna. Pagod na ako sa trabaho, pero kailangan ko pang asikasuhin ang mga ito sa bahay. Hindi ka ba pwedeng umunawa? 10 taon akong gumigising ng maaga araw-araw para mamalengke at magluto. Naglinis din ako ng bahay. May nag-appreciate ba sa akin sa inyo? Isang ina na nag-aalaga sa anak niya, hindi ba natural lang iyon? Saka, si Yvonne ay nagdadalang tao ng ikalawang apo ng pamilya. Kung sakaling, sa sobrang galit, isama si Toby at tumakbo pa uwi sa pamilya niya. Hindi mo na makikita ang mahal mong apo. Natatakot kang tumakas ang asawa mo
Pero hindi ka natatakot na ang nanay mo ay tumakas din? Anak mo ako, pamilya tayo, may dugong nag-uugnay. Sinong ina sa mundong ito ang mag-iiwan sa anak niya? Nagtatampo ka lang. Hindi mo naman talaga ako iiwan. Well, ngayon ay talagang puputulin ko na ang lahat ng ugnayan. Sa wakas, lumabas ka na ng kwarto mo. Anong meron sa mukha mong maasim? Bilisan mo at walisin ang sahig. Nasa bahay ka ko. 10 taon nang libre ang tirahan. Sino ka ba para utusan ako? Binigyan ko ang pamilya mo ng apo. Tandaan mo? Dala ko rin ang pangalawang mahal na apo ng pamilya mo. Ako ang nagpapatuloy ng lahi ng pamilya. Anong masama kung hilingin kong gawin mo ang mga gawaing bahay at magluto? Tungkulin mo iyon bilang biyenan. Tungkulin, hindi kita kailangang paglingkuran. At lalong hindi ang tatay mo. Paano mo nasabi iyon? Nakatira ako rito para tumulong sa pag-aalaga ng mahal na apo ng pamilya mo. Dapat kang magpasalamat sa amin. Tama, huwag kang walang utang na loob. Tandaan mong ilabas ang basura kapag lalabas ka. Tapos pumunta ka sa palengke at bumili ng baboy. Gusto ko ng adobong baboy para sa hapunan. Tiyakin mong malambot. Paglingkuran mo ako ng mabuti. At kakalimutan ko na lahat. Matapos ang mga taong ito, sapat na ang pagtatrabaho kong parang kabayo. Tingnan natin, kung wala ako, paano ka patuloy na mabubuhay ng maginhawa? Mula ngayon, ako, si Susan, ay mabubuhay para sa sarili ko. Handa akong ibenta ang bahay sa halagang 1,300,000 na mas mababa sa market value, pero mayroon akong 2 kondisyon. Ginang, sige po, magpatuloy kayo. Sa lokasyong ito at sa kwota ng enrollment sa paaralan, ang pagbaba ng 1,300,000, isang malaking diskwento ito. Una, buong bayad, walang kulang kahit 1 sentimo. Mas mabuti kung mas mabilis itong maklear. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Para sa ganoong kahusay na bahay, maraming cash buyers. Pangalawa, pagkatapos maklear ang buong bayad, ipagpaliban ang paglipat ng titulo ng 1 buwan. Ipagpaliban ang paglipat. Bakit? Ang mga sama ng loob sa pagitan ng matatanda ay walang kinalaman sa bata. Siya ang apo kong pinalaki ko mismo. Gusto kong makuha niya ang kwota sa enrollment. Ituring itong huling ambag ko sa pamilyang ito. Kailangan kong ireserba ang kwota na ito para sa apo ko. Pagkatapos siyang mag-enroll sa susunod na buwan, saka natin opisyal na ililipat ang titulo. O Ginang, lahat ng bumibili ng bahay na nasa school district ay gusto ang kwota. Kung itatago mo ang kwota, hindi mabebenta ang bahay na ito kahit bawas ng 1,502,000. Alam kong mahirap ito. Ilista mo muna ito at humanap ng buyer. Ang presyo ay pwedeng makipag-ayos pa. Pero dapat manatili ang kwota. Sige, irerehistro ko muna ito para sa inyo. Pakilagay ang inyong pangunahing impormasyon, pangalan, numero ng ID, at address ng property. Ginang, so ang pangalan ninyo ay Susan. Miss, kilala ba ninyo ako? 20 taon na ang nakalipas. Hindi ba kayo nag-donate sa Northside Hope Elementary at nag-sponsor ng isang batang babae na nagngangalang Wani mula elementarya hanggang kolehiyo? Ikaw ba si Vanna? Maagang namatay ang mga magulang ko. Kung hindi ka nagpadala ng pera bawat buwan noon, hindi ako makakapag-aral. At lalo na ang makaalis sa kabundukan. Ang iyong kabutihan ay hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi na kailangan. Ngayong nakikita kitang maayos na, masaya na ako. Ginang, hanggat hindi pa nabibenta ang bahay, pwede kang manatili dito kasama ko. Kung gusto mo, mas maganda kung manatili ka narito ng tuluyan. Aalagaan kita sa iyong pagtanda. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa kahit ano. Paano naman iyon? Hindi ako pwedeng manatili rito ng walang dahilan at magdulot ng problema sa iyo. Naku, ano ka ba? Ikaw ang aking tagapagligtas. Kahit gaano kahusay ang pag-aalaga ko sa iyo, hindi pa rin sapat. Manatili ka na lang dito. Isang hindi sinasadyang kabutihan ang nagdulot na ang isang ganap na estranghero ay magmalasakit sa akin ng husto. Samantalang ang anak na pinalaki ko ng hirap ay binabaliwala ang lahat ng aking pagsisikap. Nanay, buong araw kang nagtatampo. Hindi ba sapat iyon? Walang nagluluto sa bahay. Si Yvonne ay gutom na gutom buong hapon. Kung papagutumin mo ang anak ko, kaya mo bang panagutan? Kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Huwag mong subukan ang aking pasensya. Bumalik ka rito at magluto para kay Yvonne. Ginang, ayos ka lang ba? Juane, salamat sa iyong kabutihan. Kailangan kong bumalik. Ganyan ka nila tratuhin. Hindi ka naman talaga babalik. Para magluto sa kanila, di ba? Bababalik ako para mag-empake ng gamit ko. Kung magluluto man ako, ito ay hapunan ng pamamaalam. Ito ang gamot sa puso ni Lola.
Bakit mo ito itinapon sa sahig? Ibinuhos ko lang, ano? Sige, sige. Hindi naman malaking bagay. Bibili na lang tayo ng bago. Yun lang. Bata pa si Toby. Hindi pa siya marunong. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ito ay gamot sa puso. Ito ang nagpapatuloy sa akin kapag inaatake ako. Sa paningin mo, wala lang ito? Sa loob ng 10 taon, lagi mo akong pinapalagpas sa lahat. At ano ang ginawa mo sa akin, ha? Mga bata ay masigla. Bakit kanyan ka sa bata? At saka, kung hindi mo itinago ng maayos ang gamot mo, huwag mong sisihin si Toby sa paglalaro. Inilagay ko ito sa drawer ng mesita. Pinapakialaman niya ang gamit ko. At sa tingin mo, ayos lang yun. Matandang bruka, paano mo masisisi ang anak ko kung hindi mo inilayo ang gamot? Paano kung na-curious si Toby at kinain ito? Hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Huwag mo nang isama ang anak ko. Paano? Matandang bruha, tigilan mo na ang pagpapanggap. Umalis ka na sa bahay ko. Sige, sige, aalis na ako. At akala ko pa naman tulad siya ng tunay kong apo, ire-reserve ko sana ang kwota para sa kanya. Hindi ko alam, tinuruan siya ng masamang ina niya na maging walang utang na loob dahil ganyan ang sitwasyon. Hindi na ako kailangang magpakita ng awa. Wane, nagbago na ang isip ko tungkol sa bahay. Hindi ko na ititago ang kwota. Ibenta ang bahay at ang kwota ng sabay. Buong bayad, mas maaga ang transfer. Mas maganda. Magaling! Ang anak ng kaibigan ko ay mag-aaral na sa susunod na taon at desperado na sa kwota na yon. Kung payag ka, pwede nating pirmahan ang kontrata at ilipat bukas. Sige, kita tayo bukas? Bukas, titiyakin kong kayong mga walang utang na loob lumayas sa bahay ko. May bitbit kang maleta. Saan ka pupunta ngayon? Palihim kang lumalabas araw-araw. Hindi ka na ba magtatrabaho? Hindi nyo na ako matiis, di ba? Eh di, mag-move out na lang ako. Mag-move out? Isang 60 anyos na babae kang, walang malapitan, saan ka pupunta? Hindi mo naman balak mag-empake at pumunta sa nursing home, di ba? Wala kang pakialam. Tay, huwag mo na siyang pakialaman. Matanda na siya. Saan siya pupunta? Baka pumunta sa bahay ng mga kaibigan. Magtago ng ilang araw. Kapag napagod na sa kanya, Babalik siya, na nakayuko. Ang buntot sa pagitan ng mga hita. Eksakto. Sa edad niya, natututo siya, magtakbuhan na parang teenager. Tingnan natin kung ilang araw siya, tatagal. Huwag kang magmamakaawa sa pintuan para papasukin ka namin. Nanay, tapos ka na ba? Sa edad mo, magmo-move out ka? Paano kung may mangyari sa iyo? Sino ang mag-aalaga sa iyo? Hindi mo ba ako maaring bigyan ng break at itigil na ito, okay? Sa 10 taon sa bahay na ito, walang nag-alaga sa akin. Ako ang nagluto at naglinis ng buong bahay. Ako na ang gumawa ng lahat para sa inyong apat. Ang ina na nag-aalaga sa anak ay natural lang. Anak mo ako. Hindi ba trabaho mong alagaan ako? Lumaki na ako. Hindi ba dapat pakainin mo ako? Pero wala akong obligasyon na paglingkuran ng asawa mo at ang biyenan mong lalaki. Bakit mo ginaganyan ang linya? Pamilya naman tayong lahat. Anak mo ako. Ang asawa ko at biyenan. Pamilya mo rin sila. Dapat magtulungan ang pamilya. Ano bang masama sa paggawa ng konting bagay? Noong sinaktan ako ni Yvonne, bakit hindi niya naisip na pamilya tayo? Noong inuutusan ako ni David, bakit hindi niya naisip na pamilya tayo? At ikaw, sarili kong anak, noong sumama ka sa kanila sa pang-aapi sa akin, bakit hindi mo naisip na pamilya tayo? Makinig kayo, tapos na akong maglingkod, kahit kanino. Nanay, ako lang ang nag-iisa mong anak na lalaki. Kung maglalakas loob kang lumabas ng pintong iyan ngayon, mas mabuting isipin mo ang mga kahihinatnan. Sige, sige na. Babalik siya. Hoy, pumunta ka sa palengke at bumili ng tadyang at isang lapu-lapu. Ihahanda natin ang mga iyan para sa hapunan. Kung babalik kang walang dala, huwag ka nang tumuntong pa sa bahay na ito. Dan mga tai. Puro pakitang tao lang. 3 araw lang siyang wala. Tapos, babalik siya at maglilingkod sa atin, tulad ng dati. Ang presyo sa merkado ay 1,500,000. Babawasan ko ito ng 1,500,000. May isa akong kondisyon, buong bayad at paglilipat ng titulo ngayon. Walang problema. Nandito ako para sa kwota ng pagpapatala sa paaralan. Pwede kong i-transfer ang pera ngayon din. Sa iyo na ang bahay ngayon. Pero may ilang squatter na nakatira pa sa loob. Maaaring kailangan mong ayusin iyan ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, Ginang. Sanay na ako dito. Kung alam nila kung ano ang makakabuti sa kanila, aalis sila ng kusa o ipapalabas ko sila ng patay. Tay, wala na naman ang matandang bruha. Ang pangunahing silid ay bakante lang naman. Ang kuwarto para sa bisita ay maliit at mamasa-masa. Walang sikat ng araw. Dapat lumipat ka na ngayon sa silid na iyon. Ay, hindi ko magagawa iyon. Paano kung bumalik siya? Pero kung bumalik man siya, okay lang. Makikisalo ako ng silid sa kanya. Pwede tayong magkasama. Matagal na siyang balo.
Tiyak na malungkot siya. Tay, sigurado ka bang okay iyon? Ang silid na iyon ay may isa lang na kama. Pero ang kama ay malaki at malambot. Sayang para sa isang tao lang. Mananatili ako sa kanya. Pwede nating pasayahin ang isa't isa. Ano ang masama doon? Eksakto. Kung ayaw ng nanay mo, makakatulog siya sa kwarto ng bisita. Tara tay, tutulungan kitang ilipat ang mga gamit mo. Tingnan ko, ano pang mahahalagang bagay ang mayroon ang matandang fossil na iyon. Ang matandang bruha ay matalino. Kinuha niya lahat ng mahahalagang bagay. Okay lang. Babalik siya maaga o huli. Huwag tayong magmadali sa paghahanap. Tiyak na nanay ko iyon. Alam kong babalik siya sa huli. Ano ang pagmamadali? Hayaang maghintay siya ng kaunti. Paiwanin siya sa labas ng ilang minuto. Pakalmahin ang kanyang masamang ugali para hindi na siya tumakas at magtampo. Eksakto. Hayaan siyang mag-isip sa ginawa niya para malaman niya kung sino ang amo sa bahay na ito. Nagmamadali ka bang umalis? Tigilan mo ang pagkatok? Sino ka? Paano mo nakuha ang susi? Nandito ako para kunin ang bahay. Lumabas ka dito ngayon din. Subukan mong pumasok. Makikita mo. Ito ang bahay ko. Pumapasok ka nang walang pahintulot. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Saan galing ang manloloko na ito? Akala mo may-ari ka na dahil sa basurang susi? Umalis ka o pagsisisihan mo yang. Pre, nagsakamali ka ba? Maayos naman kaming nakatira dito. Bakit mo kukunin ang bahay? Hindi ba sinabi sa'yo ni Susan? Ang bahay na ito, ibinenta niya sa akin kaninang umaga ng buo. Akin na itong bahay ngayon pare. Ang matandang babae na iyan, laging nagdudulot ng gulo. Ang bahay na ito ay pag-aari ng asawa ko. Anong karapatan niyang ibenta ito? Tawagan mo na ang nanay mo. Ano bang nangyayari? Kumusta ang numerong iyong diniyal? Ay pansamantalang hindi magamit? Ang matandang bruha na iyan. Ang kapal naman niyang hindi sumagot ng tawag. Tama ang ginawa ni Susan na ibenta ang bahay. Ang pagkakaroon ng mga palamunin na gaya ng anak at manugang niya, dapat ay pinutol na niya sila noon pa. Wala akong oras sa kalokohan mo. May 10 minuto ka. Iimpake mo ang gamit mo at umalis ka. Hindi kami pumayag na ibenta niya ang bahay. Ito ang bahay ko. Hindi ako aalis. So hindi ka aalis ha? Kung gayon, huwag kang magalit kung itapon kita at ang gamit mo sa bintana. Tigil, huwag mong hawakan ang kahit ano sa bahay ko. Ang bahay na ito ay sa asawa ko. Walang karapatan si Susan na ibenta ito. Oo nga, yung matandang balo ay tiyak na palihim na kinuha ang titulo ng lupa at ibinenta. Imposible. Ang bahay na ito ay sa amin. Imposible. Hindi ibebenta ng nanay ko ang bahay. Mali ang pagkakaintindi mo. Mukhang ikaw ang nagtatago sa kanila, di ba? Sa totoo lang, mula simula hanggang katapusan, ang titulo ng lupa pangalan lang ni Susan ang nakalagay. Ito ang hiwalay na mana na iniwan ng kanyang asawa. Wala itong kinalaman sa inyong lahat. Ano to? Mark, sabihin mo sa akin, sa'yo ba ang bahay na ito o hindi? Sa pamilya mo ba? May karapatan din ako sa ari-arian ng mag-asawa. Ako lang ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Ang bahay na ito ay mapapa sa akin din naman, di ba? Kaya hindi alam ng asawa mo na si Susan lang ang nakaname. Buti na lang hindi niya alam. Kung hindi, ang bahay na ito ay lalamunin ng mga walang utang na loob na tulad ninyo. Sinungaling ka. Hindi ako ganoong klase ng tao. Inimbestigahan ko na. Pinatira kayo ni Susan dito ng libre sa loob ng 10 taon. Inilaan niya ang buong pensyon niya para sa pamilyang ito. At kapalit noon, binubugbog at sinisigawan ninyo siya. Pati na ring itapon ang mga gamit ng asawa niya. Si Susan lang ang magtitiis niyan. Kung ako, pinalayas ko na kayo noon pa. Ito ay usapin ng pamilya namin. Wala kang pakialam. Estranghero. Tiyak na kasabwat mo ang matandang iyan para nakawin ang bahay namin. Tama. Sa tingin ko, artista ka na inupahan ng nanay ko para magdrama at lokohin kami para paalisin kami. Buksan mo ang mata mo at tingnan. Kanina lang umaga inilipat ang pagmamayari. Narito lahat sa itim at puti na may selyo. Hindi pwede ito. Peke ang sertipiko. Peke rin ang kontrata. Kayo lahat ay sangkot para lokohin kami. Alam mo eksakto ang ginagawa mo. Hinahamon mo ako ha. Magpatuloy ka sa paglalaro at itatapon kita at ang kalokohan mo. Buntis ako. Huwag mong subukang hawakan ako. Kung ang aking sanggol ay makaranas ng hindi inaasahang trahedya, magbabayad ka para dito. Ay nako, ang asawa ni Mark, ginagamit pa ba niya ang kanyang pagbubuntis bilang panangga? Buong araw, ginagamit ang tiyan na iyan, inaatasan si Susan na magluto at maglinis. Akala mo nagdadala siya ng munting prinsipe. Sigurado, ang pagbenta ng bahay na ito ay tamang hakbang. Hindi sila tumitigil sa pag-aaway at paggawa ng gulo sa bahay. Ang buong gusali ay walang kapayapaan.
ngayong lilipat na sila, magkakaroon tayo ng katahimikan. Narinig mo yon? Kaya ang iyong masamang reputasyon ay kumalat sa buong gusali. Kung ako sa iyo, magtatago ako sa butas. Hindi para sa inyong mga tagalabas na makialam sa aming pampamilyang usapin. Kayo lahat ay sangkot sa luma ng taong iyon. Ay, ang sakit ng tiyan ko. Tinakot mo ako. Kung may mangyari sa aking sanggol, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Alam ko na magiging manloloko kayo. Nagre-record ako simula nang pumasok ako. Mula nang buksan mo ang pinto at nagsimulang sumigaw, lahat ay na-record ng malinaw. Kung talagang nasa problema ka, direkta tayong pupunta sa ospital para magpatingin. Kung nagpapanggap ka, ikakaso ka ng panloloko. Kumusta, pulis? Gusto kong magulat ng krimen. May isang ilegal na sumasakop sa aking pribadong ari-arian at sinadyang nagkukwento ng aksidente para ako'y ibintang. Ginang, hindi ka talaga sasama sa akin. Nandito na ang pulis, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng gulo. Hindi. Ayoko nang makipagtalo sa kanila. Sige, asikasuhin mo na yan. Hintayin na lang kita sa kotse. Sige, magpahinga ka sa kotse. Babalik ako agad. Opisyal, andito ka na sa wakas. Pumasok siya ng walang pahintulot sa bahay ko at sumigaw-sigaw para takutin ako. Buntis ako at sobrang sakit ng tiyan ko ngayon. Opisyal, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ni hindi ko siya hinawakan. Siya ang nagwawala kanina. Mayroon akong maliit na kamera dito. Na-record ko lahat, mula simula hanggang dulo. Panoorin mo kung nagdududa ka. Hindi, opisyal. Ito ang bahay ko. Pumasok siya na may pekeng titulo ng lupa. Itinapon ang mga gamit namin. Malamang scammer siya. Opisyal, ako ang kinatawan ng May-ari ng bahay, si Susan. Ang bahay na ito ay personal na mana ni Susan mula sa asawa niya na siya lang ang nagmamay-ari. Kaninang umaga, ibinenta ito ng diretsyo kay Ginoong Smith. Kumpleto na ang lahat ng proseso ng paglipat, ganap na legal at sumusunod sa batas. Bukod pa rito, ang pamilyang may 4 na miyembro ay naninirahan sa bahay ni Miss Susan ng libre sa loob ng 10 taon. Walang kahit isang sentimo sa upa o gastusin, lahat ng suporta ay mula sa kanyang pensyon. Wala silang karapatan sa ari-arian, may legal na karapatang tumira, at ngayon ay gumagawa ng illegal na pananakop. Sa pag-aari ng iba, kalokohan! Ako ang manugang niya, natural lang na tumira, kasama ang aking biyanan. Wala siyang obligasyon na suportahan ang pamilya ng anak niya. Pabayaan pa ang tatay mong naninirahan ng libre sa 10 taon, sino man ay magsasawa. Si Susan, dahil sa ugnayang pampamilya, tiniis ito sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang pagbawi ng kanyang sariling bahay ay makatarungan, makatwiran, at legal. Paano siya naging napakawalang puso? Pero ako ang sarili niyang anak at ibinenta niya ang bahay. Iniwan kaming 4 na walang tirahan. Anong klaseng ina ang gagawa niyan? Oo, ang matandang iyon ay masyadong malupit. Malapit nang magsimula si Toby sa elementarya. Ibinenta niya ang bahay. Hindi man lang iniisip ang sarili niyang apo. Pinutol niya ang kinabukasan ng buong pamilya natin. Oh, ngayon mo lang naalala na siya ang iyong ina. Sa loob ng 10 taon, sumipsip ka sa kanya at noong nagtrabaho siyang parang kabayo para sa iyo, hindi mo ba siya naisip na iyong ina noon? Kahit ang isang tunay na ina ay hindi kailangan pakainin ang isang grupo ng mga linta. Ang mga bagay ng aming pamilya ay wala sa iyong pakialam. Tagalabas, siya ay masyadong lumayo ngayong pagkakataon. Hindi ba siya natatakot na magkaroon walang mag-aalaga sa kanya, sa kanyang katandaan? Umasa sa iyo? 10 taon mo siyang pinagsipsipan. At pinabayaan mong apihin siya ng iyong asawa. Kumuha siya ng nursing home at isang live-in caregiver. Iyan ay 10,000 beses mas maaasahan kaysa sa iyo. At tungkol sa pag-aalaga sa kanya, sa kanyang katandaan, mag-aalaga ba ang isang anak na sumasandok lang sa kanyang ina talaga sa kanya? Sigurado? Nakatira ka sa kanyang bahay at inaapi ang isang malungkot na matandang babae at may kapal pa ng mukha na magsalita tungkol sa pag-aalaga sa kanya. Kung ako si Susan, matagal na kitang itinakwil. Kung maglakas loob siyang gawin iyon, hindi na siya tatawaging lola ni Toby. Tinuruan mo si Toby na itapon ang gamot na nagliligtas buhay ng kanyang lola. Isang apo na ganyan. Sino ang nangangailangan sa kanya? Siya ay isinasaalang-alang pa rin ang ugnayan ng pamilya at balak pang panatilihin ang kota para sa bata. Ngunit ginawa mong walang puso ang bata. Ngayon nawala na ang kota. Kasalanan mo lahat. Tama na, ang pagmamay-ari ng ari-arian ay malinaw ng napatunayan. Walang alinlangan, kaya opisyal naming ipinaaalam sa iyo, sa loob ng 16 oras, dapat mong alisin lahat ng iyong personal na gamit. Kung hindi, magpapatuloy kami sa sapilitang pagpapatupad. Ito ba ang anak at ang kanyang asawa? Na umaasa pa sa kanyang nanay? No? Narinig ko na napakasama ng ginawa nila sa matandang babae. Sa wakas ay pinalayas na. No? Tama lang sa kanila. 10 taon silang walang bayad na tumira. Ginawa nilang katulong araw-araw. Walang magtitiis niyan. Kasalanan mo lahat. Walang kwenta kang lalaki. Hindi mo man lang mapangalagaan ang bahay ng sarili mong nanay. Buntis ako at ngayon walang tahanan. Bulag yata ako noong pakasalan ka. Kung hindi ka lang nagdudulot ng gulo, araw-araw, ibebenta ba niya ang bahay? Sarili mo ang may kasalanan nito.
Ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Paano mo nasasabi iyan tungkol sa anak ko? Pumunta ako dito para magkaroon ng payapang buhay kasama ang aking anak. At ngayon, tingnan mo, hinila mo ako pababa. Ang kapal ng mukha mo. Isang manugang lang. 10 taon kang tumira sa bahay ko. Kumakain at umiinom ng libre. Sumilip ka pa sa nanay ko sa shower. Kung hindi dahil sa iyo. At darating ba tayo sa ganito? Wala akong pakialam. Dala ko ang anak ng pamilya mo. At ngayon wala na tayong bahay. Kapag nakalabas si Toby sa kindergarten, dadalhin ko siya at aalis ako. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Paano ko malalaman na ang nanay ko ay napakawalang puso? Ako lang ang nag-iisang anak niya. Paano niya ako basta-basta tinakwil? Susan? Tara na. Tapos na lahat. Nanay! Nanay! Bumaba ka! Hindi mo ito magagawa sa akin. Nanay, huwag kang umalis. Nanay, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Susan, matandang fossil ka. Maghintay ka lang. Ka, matandang babae. Anong magandang buhay ang makukuha mo diyan? Babalik ka rito umiiyak at namamali mo sa amin sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos, titingnan namin kung tatanggapin ka namin. Alam ko na parang katawa-tawa ito. Pero, ito ang unang beses ko sa isang buffet restaurant. Noong malaki pa ang pamilya, mahirap ang pera. Palagi kong iniisip na ang ganitong lugar ay sayang lamang sa pera. Daan-daan ako rito ng maraming beses, pero hindi ako nangahas na pumasok. Iyon ay nakaraan na, Susan. Mula ngayon, pwede na tayong kumain ng kahit anong gusto natin. Bilang isang babae, kahit gaano ka katanda, kapag nagsimula kang mabuhay para sa sarili mo, hindi pa huli ang lahat. Tama ka. Noong una, lagi ko silang inuuna. Naghirap ako para sa pamilyang ito sa buong buhay ko. Nakalimutan ko pa kung ano ang gusto ko. Ngayon, naibenta ko na ang bahay at may pera ako, pero wala akong ideya kung paano ito gastusin. Hindi mo ba sinabi na gusto mo ng bagong bahay? Tumingin ako sa ilang maliliit at maliwanag na apartment malapit sa parke. Perpekto para sa pagre-retiro. Dadalhin kita para tingnan ang mga ito sa loob ng ilang araw. Sige, kung ano ang gusto mo. Isa pa, sa nakaraang 10 taon, ang iyong anak at ang kanyang asawa ay kumukuha sa iyong pensyon nang walang pahintulot. Ang perang iyon ay maaaring mabawi sa pamamagitan ng legal na paraan. Kung gusto mong ituloy ito, matutulungan kita na makipag-ugnayan sa isang abogado kahit kailan. Kalimutan mo na. Nakuha na ang bahay. Pinalayas na sila. Ngayon mas maganda ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng lahat, dugot laman ko pa rin siya. Nasasaktan din ako. Sige, kahit anong sabihin mo. Kung sakaling magbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Nanay, sobra ka na. Ako lang ang anak mo. Paano mo ako iiwanan? Hindi ka ba takot na sabihin na malupit kang ina na iniwan ang anak mo? Ang bahay ay akin. Maaari ko itong ibenta kung gusto ko. 10 taon kang tumira ng libre. At hindi ako humingi ng kahit 1 sentimo na renta. Nagampanan ko na ang bahagi ko. Hindi ko siya masasagot ngayon. Mas nakikinig siya sa mahinahon kaysa sa matigas. Pakalma muna siya. Kapag lumipas na ang gulo, ako na ang magpapasya kung ano ang susunod. Nanay, alam kong mali ako. Naging walang puso ako. Pwede mo akong paluin, sigawan, kahit ano. Huwag mo lang akong iwan. Maghanap ng ibang lugar at magiging maayos na tayo mula ngayon. Aalagaan kita sa iyong katandaan. Sa 10 taon na ito, binigyan kita ng hindi mabilang na pagkakataon. 10 taon ng pag-unawa. At wala kahit katiting na sinseridad ang kapalit. Mark, mag-ina tayo. Ngunit dito na nagtatapos ang ating ugnayan. Simula ngayon, magkakahiwalay na tayo ng landas. Sana bawat isa ay mamuhay ng payapa. Sige, nakaraan na iyon. Wane, kumain na tayo. Tapos pupunta tayo para tingnan ang bahay. So, pumayag na ba yung matandang bruha? Pumayag ba siya na makabalik tayo? Sige na, ikaw lang ang anak niya. Hindi kanya basta-basta pwedeng iwan. Sabi niya gusto niyang mag-isa na. Walang kwentang tambay. Hindi mo man lang kaya ang sarili mong nanay. Tingnan mo tayo ngayon. Nasa lansangan tayo dahil sa'yo. Masaya ka na ba? Ano ba ang iniisip ko? Nagpakasal sa isang talunan na tulad mo? Oo, hindi mo kaya ang isang matandang babae. Talagang bigo. Tatay, Yvonne, sa tingin mo, mali ba talaga ang ginawa natin? Mali? Hindi. Ikaw lang ang anak niya. Ang pera at bahay ay sayo rin sa huli. Kapag tumanda na siya at hindi na makagalaw, kailangan kanyang umasa. Habang kaya pa niyang gumalaw, dapat mas tulungan kanya. Hoy, kayong dalawa, tumigil na. Mark, humanap ka ng matutuluyan natin. Hindi tayo pwedeng matulog sa kalye. Salamat, Wane. Nakahanap ka pa ng tao para ayusin ang mga lumang larawang ito. Sa 10 taon na ito, wala tayong kahit isang buong larawan sa bahay. Pero ngayon, sa wakas, maaari na nating isabit ng may pagmamalaki. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Kung alam niyang masaya ka ngayon, matutuwa rin siya para sa'yo. Sa totoo lang, ang pananatili dito sa mga nakaraang araw, sa wakas, pakiramdam ko, akin na ang buhay ko.
Hindi na kailangang gumising bago mag-umaga para mamalengke at magluto. Hindi na kailangang mag-ingat sa paglilinis. Tahimik at payapa. Parang tahanan ito. Kung gusto mo rito, manatili ka hanggat gusto mo. Aalagaan kita mula ngayon. Paano ako makakaabala sa iyo, Wani? Aalis ako kapag nakahanap ako ng bagong lugar. Desidido na ako. Sa titulo ng ari-arian, pareho ang pangalan natin. Susan, talagang hindi ito magagawa. Hindi ko na kayang bayaran ka sa pagpupondo ng aking pag-aaral sa natitira kong buhay. Paano ko kukunin ang bahay mo bilang kapalit? Pakiusap, huwag mong sabihin iyan. Baliw kang babae? Kung hindi dahil sa iyo, magtatrabaho pa rin akong parang kabayo sa bahay na iyon. Napagtanto mo sa akin na ang isang 60 taong gulang ay maaaring magsimulang muli at magkaroon ng sariling buhay. Pinalaki ko ang sarili kong anak sa loob ng mga dekada, ngunit ang gusto lang niya ay sumipsip sa akin. Ngunit ikaw, isang batang walang dugong koneksyon sa akin, talagang nagmamalasakit sa akin. Ang bahay ay nasa pangalan nating dalawa at mapapanatag ako. Ang dumi naman, maliit at marumi, amoy amag, angkop ba ito para manirahan? Tatay, napakarumi at maliit dito. Ayaw kong manatili dito. Gusto kong umuwi. Mark, nakita mo ang basurang ito para sa akin at sa batang tirahan? Hindi ako mabubuhay ng ganito. Babalik ako sa aking pamilya. Pansamantala lang kami dito. Kapag nakahanap na ako ng maayos na lugar, sa loob ng ilang araw, aalis na kami. Hindi ko talaga maintindihan. Ang nanay mo ay may milyon-milyon. Kung magbibigay lang siya ng kaunti, mabibili niya tayo ng apartment. Ikaw lang ang nag-iisa niyang anak na lalaki, kaya sa iyo ring mapupunta ang pera. Anong masama kung gamitin na natin ang iba ngayon? Oo naman, nagpalaki ka ng anak para sa iyong pagtanda. Kung hindi sa iyo, kanino pa niya gagastusin iyon? Kapag matanda na siya at nakahiga na lang, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Bakit bigla siyang naging walang puso? Teka, huwag kang tumayo lang diyan. Matutulog ako sa master bedroom. Tatay, dalhin mo si Toby sa guest room. Mark, sa sofa ka matutulog. Kapag kumalma na ang nanay mo sa ilang araw, pwede kang lumapit at kumbinsihin siya. Hindi ako naniniwalang magiging walang puso siya para iwanan tayo. Sandali, ako matutulog sa sofa. Masyadong makitid ang sofa na ito para maigalaw ko man lang ang mga binti ko. Paano ako matutulog diyan? At kailangan ni Toby gumamit ng banyo sa gabi. Mas madali kung dadalhin ko siya sa master bedroom. Magkakaroon ka ng kapayapaan at katahimikan sa guest room. Mark, may konsensya ka ba? Buntis ako ng anak ng pamilya mo. Maliit at matigas ang kama sa guest room. Natatakot ako na baka gumulong ako at madaganan ng sanggol. Paano kung mahulog ako o mabangga sa isang bagay? Makinig ka, either matutulog ako sa master bedroom o dadalhin ko ang sanggol at babalik sa pamilya ko. Eksakto. Ako ang nakatatanda dito. Hindi tama na patulugin sa sofa ang isang nakatatanda. Mag-uusap ang mga tao sa likod mo. Matanda na ako at masakit ang likod ko. Masyadong bukol-bukol ang sofa. Hindi ako makatulog diyan. Tatay, Yvonne, Tigilan mo na ang kalokohan. Buntis ako, kaya sundin ang sasabihin ko. Akin ang master bedroom. Lalaki ka na. Hindi ka ba makatiis ng ilang gabi? Noong nasa paligid pa ang nanay mo, binigay lahat sa'yo. Ngayon nagrereklamo ka sa pagtulog sa sofa? Tama, ikaw at ang nanay mo ay nabuhay ng maganda sa loob ng maraming taon. Ano ba ang kaunting hirap ngayon? Mag-empake ka na at tumigil ka sa kakulitan. Mark, maging mabait ka. Kumapit ka lang ng kaunti pa. Malapit na tayo sa ospital. Nandito si nanay. Ito ang ipon na iniwan ng tatay mo. Gamitin mo para sa mga bayarin. Huwag mong sabihin kay Yvonne na ibinigay ko ito sa iyo. O baka mag-isip siya ng mali. Dahan-dahan lang tayo. Nandito si nanay. Malalampasan natin ito. nanay, bakit hindi ka matulog sa kwarto? May trabaho ka bukas. Ayokong istorbuhin ka. Ayos lang ako dito. Kung magising ang sanggol, mapapatahimik ko siya agad. Nanay, pasensya na. Ginang, tingnan ninyo. Ang aming komunidad ay puro mabababang bahay na may hardin. Karamihan ng mga kapitbahay ay retirado. Kaedad mo, nagtitipon sila para sumayaw ng line dance, maglaro ng chess, at napakasigla talaga. Ang pamamahala ng ari-arian ay nagpapatrolya 24/7, kaya walang problema sa kaligtasan. Kakalipat mo lang? Halika, tumambay sa plaza. Ang grupo naming sumasayaw ay pwedeng gumamit ng dagdag na tao. Oh, see. Nanay, saan ka pupunta? Sa plaza para sa line dancing.
Ang mga matatandang kaibigan ko ay nangungulit sa akin ng ilang araw. Huwag kang pumunta. Mabaliw-baliw diyan. Paano kung may mang-asar sa iyo? Mas mabuti pang manood ka na lang ng TV sa bahay. Nanay, luluwas ka para maglaro ng baraha. Huwag kang pumunta. Ang mga taong yan ay napakatuso. Tinatarget nila ang mga matatanda. At paano kung may manloko sa iyo? Fine 9. Bakit hindi na lang manatili sa bahay at panoorin si Toby? Susan, ano ang problema? May bumabagabag ba sa iyo? Napaisip lang ako bigla. Laging sinasabi ni Mark na maraming masasamang tao at manloloko sa labas. Ayaw niya akong payagang lumabas. Naniwala talaga ako doon. Ngayon ay napagtanto ko. Ang paglabas mula sa ilalim ng payong na ito, na wala palang ulan. 2 araw na tayong instant noodles. Kung patuloy tayong kumakain ng ganito, baka kulang sa nutrisyon ang sanggol sa tiyan ko. Mark, pumunta ka sa kusina at magluto. Gusto ko ng sariwa. Buong araw akong nasa labas para sa trabaho. Sakit na ng mga binti ko. Paano ako magkakaroon ng lakas para magluto? Magprito ka na lang. Mark, may konsensya ka ba? Nagdadalang tao ako para sa pamilya mo. Paglulutuin mo pa ang buntis? Kung ayaw mong magluto, wag. Pwede bang tumigil ka muna? Send. YI. Noong nasa bahay pa tayo, laging handa ang pagkain ng nanay mo. Pero ngayon, ni hindi man lang tayo makakuha ng mainit na pagkain. Ang malas ko talaga na napangasawa kita. Tay, bakit hindi ka na lang magluto? Mag-isa ka lang ng simple. Tiyagain na lang natin. Hindi pwedeng, ano bang alam ko sa pagluluto? Noong buhay pa ang nanay ni Yvonne, siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nang mamatay siya, lumipat kami ni Yvonne sa inyo. Sa loob ng 10 taon, nanay mo ang nagluto at naglinis. Hindi man lang ako humawak ng sandok. Tama nga. 10 taon, si nanay ang nagluluto. Ni minsan hindi tayo nagluto. Ngayon, napagtanto mo kung gaano kabuti ang iyong nanay. Bakit hindi mo yun naisip dati? Isa kang talunan at walang kwentang tambay, at hindi mo kayang asikasuhin ang sarili mong nanay. Ngayon, kailangan naming tumira sa basurang ito, kasama ka. Kumakain ng instant noodles araw-araw. Eksaktong tama. Bakit hindi mo sinabi sa amin noon na ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ng iyong nanay? Kung alam lang namin dati, nakagawa sana kami ng plano. Ang iyong nanay ay nasa bahay pa sana ngayon. Naglilingkod sa amin ng masunurin. Ano ang silbi ng pagsabi ng lahat ng ito ngayon? Nagdesisyon na ang nanay ko na itakwil ako. Itatakwil ka, ha? Ikaw ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Ang kanyang ari-arian ay magiging iyo maaga o huli. Wala akong pakialam. Mananatili ako sa basurang ito ng 3 araw pa lang. Mamalimos ka sa nanay mo na tanggapin ka o maghanap ng malaking apartment at ilipat kami doon. Hindi mo maaasahan na ang isang buntis tulad ko ay manganak sa inupahang ito na may amag. Lumipat? Lumipat gamit ang ano? Nagastos ko na lahat ng ipon ko. Tama. Binibigay ko sa iyo ang 80% ng sahod ko kada buwan. Gamitin mo ang pera. Umupa muna tayo ng mas magandang bahay para makaraos. Ubus na. Ubus na lahat. Mga klase ni Toby pagkatapos ng eskwela, merienda at mga laruan, lahat sa bahay may gastos. Buntis ako at kailangan ko ng mga suplementong pangnutrisyon. Napakaraming gastos. Ubos na lahat. Kumikita ako ng LAF Devon 1,000 kada buwan at binibigay ko sa iyo ang LAF Devon 5. Ang klase ni Toby ay 15,000 lang kada buwan. Paano naman naubos lahat? Ipaliwanag mo sa akin ngayon. Saan napunta ang natitirang pera? Alam ko kung saan napunta ang pera. Noong nakaraang buwan, nakita ko si nanay na kumuha ng malaking salansa ng pera at ibinigay kay tito. Kinuha mo ang sahod ko at ibinigay sa kapatid mo para bumili ng kotse. Anong alam ng bata? Pinahiram lang ng kapatid ko para sa cash flow. Ibabalik din niya agad. Cash flow? Sig. Sabihin mo sa kanya na ibalik na ngayon. Bakit nagmamadali? Sabi ko sa iyo, pansamantala lang itong cash flow. Paano niya mababayaran agad? Maghintay ka lang ng konti. Nag-aabot ako ng $9,000 bawat buwan. Sa mga nakaraang taon, umabot na iyan sa $100,000. At sa cash flow mo, nawala lahat. Hindi mo man lang sinabi sa akin.
At isa pa, 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi mo nag-aalala ka na makalimutan ng nanay ko ang password. Pinaasaran mo ako na kunin ang password ng pension bank book niya. Sabi mo para i-convert sa fixed deposit. At anong nangyari? Ang buwan ng pensyon niya na mahigit 4,000 dolyar nawawala sa mismong araw na pumapasok. Saan napunta ang perang iyon? Tumigil ka sa pagsigaw. Ang liit na bagay na yan, pinag-aawayan pa? Si Yvonne ay nagbigay ng 2 anak sa pamilya mo. Malaking ambag na iyon. Ano ba namang masama kung gumamit siya ng konting pera para tulungan ang pamilya niya? Perang pensyon iyan ng nanay ko. Kinukuha niya ang pensyon ng nanay ko para tulungan ang pamilya mo. At sa tingin mo tama iyon? Mark, huwag kang ganyan kaastang. Kung hindi mo kami pinagbigyan, magagalaw ba namin ang perang iyon? Ang totoo, nasasaktan ka lang dahil hindi napunta sa bulsa mo ang pera. Kaya ka ganyan, nagmamadali. Ikaw, Tama nga Mark, tama ang tatay ko. Kung hindi ka nagpikit mata sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko makukuha ang bank book ng nanay mo. Ngayon hindi na tayo nakakaraos. At sinisisi mo lahat sa amin. Anong klaseng lalaki ka ba? Hayaan mong maging totoo ako sa iyo. Lahat ng pera ay ipinadala sa bahay para magtayo ng 3 palapag na bahay para sa aking anak. Magpapakasal na siya. Hindi siya pwedeng walang bahay na tirahan ng mag-asawa. 10 taon kang tumira sa malaking bahay sa syudad. Tama lang na tulungan si John? kaya 10 taong nagtipid ang nanay ko at ako. Para magtrabaho na parang kabayo para sa pamilya mo? Eh ano kung nagtrabaho ka na parang kabayo? Binigyan kita ng 2 anak? Hindi ba may halaga iyon? Bukod doon, hindi estranghero ang kapatid ko. Kapag naghihirap ka sa hinaharap, pwedeng tumulong siya sa iyo. Mark, sinusuntok mo ako? Buntis ako at sinuntok mo ako? Buwisit ka, sinunungki mo ang anak ko. Hindi pa ako tapos sa iyo. Susan, nasuri ko na ang guest room para sa iyo. Nakaayos na ang aparador at mesa. Nakaharap ito sa timog, mas maganda ang liwanag kaysa sa master bedroom. Ang guest room ay para sa iyo. Karaniwan kang abala sa trabaho. Kung pagod ka, pumunta ka rito at tumigil ng ilang araw. Huwag kang mahiya, maginhawa ka lang. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Simula ngayon, pupunta ako rito araw-araw para sa iyong braised pork. Basta, huwag kang magsawa sa akin. Sa lumang bahay, hindi ko man lang mailagay ng maayos ang larawan ni Arthur. Kapag lumipat na ako, ilalagay ko ang kanyang larawan sa istanteng ito, ng buong pagmamalaki at hayagan. Sa 1 linggo, magkakaroon tayo ng opisyal na housewarming. Aanyayahan ko ang ilang matandang kaibigan upang magdiwang, simpleng seremonya lamang. Bahala ka. Ako na ang bahala sa pamimili. Sisiguraduhin kong perpekto ang lahat. Sinabi ni Susan, ang matandang si Susan ay bumili ng bagong bahay sa Oakwood Estate. Ang ganda ng kapitbahayan. Imposible. Wow, ang galing. Sinabi ko sa iyo, nag-iipon lang ng pera. Ang matandang babaeng iyon. Mapapasok din niya tayo sa bahay niya. Maaga o huli. Mukhang makakaalis na tayo sa basurang ito. Makabalik sa malaking bahay at magkaroon ng mapayapang buhay. Galit pa rin si nanay. Binablock pa niya number ko. Imposibleng papayag siya na tumira tayo doon ng ganoon kadali. Tingnan mo, walang tapang. Ikaw lang ang nag-iisa niyang anak. Sa'yo ring mapupunta ang bahay at pera, maaga o huli. Hindi naman niya madadala yun sa hukay, di ba? Kapag nagkaroon siya ng housewarming, dadalhin namin si Toby para batiin siya. Sa harap ng mga bagong kapitbahay, hindi siya maglalakas loob na palayasin tayo. Eksakto. Kapag nakatira na tayo, papakita natin siya ng dahan-dahan. Sa huli, kailangan niyang ilagay ang titulo ng ari-arian sa pangalan mo. Malapit na tayong matapos sa mahirap na buhay na ito. Hoy, pero kung sa araw ng housewarming bigla tayong pupunta ng hindi sinasabi sa kanya, magagalit si nanay. At kung mapaalis tayo ulit, mawawala na ang natitira niyang pagtitiis. Tingnan mo yung sarili mo. Duwag. Ikaw lang ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Hindi ka naman talaga niya itatakwil. Kailangan nating pumunta kapag marami ng tao sa housewarming, umiyak at magpanggap na biktima sa harap ng lahat ng bagong kapitbahay. At tingnan natin kung may pakialam siya sa kanyang dangal.
Teka, parang mali yan? Kung gagawa tayo ng eksena, lalo lang tayong pagsasabihan ni nanay. Kung may pakialam siya sa kanyang dangal, hindi niya pipilitin ang sarili niyang apo at buntis manugang na babae sa isang inuupahang maamag. Dala ko ang anak ng pamilya ni Mark. Kaya kung tatayo lang ako dyan, sino ang magsasabing mali ako? Sasabihin ko na walang awa niyang iniwan ng anak niya. At tingnan natin kung magchismisa ng mga kapitbahay sa kanya. Ang galing. Tapos susuportahan ka ni tatay. Sabihin mo na lang na walang matitirahan ang buong pamilya. Gawin mong napakaawa. Siguradong hindi siya tatanggi. Ikaw at si Toby, huwag na kayong makialam. Kailangan natin ng backup plan. Di isasama ko si tatay at mag-iingay. Kahit magtampo siya, sa aming dalawa lang naman. Kung tumanggi siya, ikaw naman. Isama si Toby at personal na humingi ng tawad, gamitin ang awa. Dahan-dahan mong ubusin ang pasensya niya. Kapag lumambot na siya, siguradong panalo na tayo. Epektibo ba talaga ito? Ano pa ba? Akala mo ba, ilang luha lang, makakapasok na ulit tayo? Huwag kang mag-alala. Dahil si Toby ang ating trump card, hindi siya pwedeng magbingi-bingihan. Kapag nakalipat na tayo, dahan-dahan mong lambingin. Ang bagong bahay na ito sa tamang panahon, magiging iyo. Sige, gawin natin ang paraan mo. Susan, sa wakas nakaalis ka na. Ang bago mong babahay ay napakaliwanag at malawak. Kung wala ang mga taong iyon, mas maganda kaysa sa dati mong masikip na buhay. Oo. Akala ko dati, ang isang malaki at masayang pamilya ay maganda. Ngunit sa huli, sa sarili mong lugar kaligtas. Kulang kami sa miyembro sa aming dance group. Perpekto ang timing mo. Kami, matatandang magkaibigan, ay pwedeng magkita araw-araw, walang alalahanin. Eto, mga ate, magprutas muna kayo pansamantala. Malapit nang maluto ang sabaw sa kusina. Tuloy kayo sa tanghalian ngayon. Ibang klase itong babaeng ito. Susan, maswerte ka rin. Pagkatapos ng maraming taon, biyaya na makakilala ng ganyang mabait na bata. Kung ako ang tatanungin, mas mukha siyang anak mo kaysa kay Mark. Tama ka. Matagal ko nang. Itinuturing na anak si Wane. Kaya talaga akong maswerte. Sino yan? Nanay, malaking bagay ang paglipat ng bahay. Bakit hindi mo kami pinapaalam? Kami ni tatay ay pumunta para batiin ka. Hindi kita inimbita. Lumabas kayo. Nanay, paano mo nasabi yan? Kahit ano paman, ako ang manugang mo at nagdadalang tao ako ng apo mo. Ang housewarming ay masayang okasyon. Paano namin hindi dadalo? Eksakto. Pamilya naman tayo. Hindi kailangan ng imbitasyon. Ito ay masayang okasyon ng ating pamilya. Siyempre dapat kaming pumunta at sumama sa saya. Nanay, paano mo nagawang maging ganito kawalang puso? Lumipat ka sa magandang bagong bahay na ito para masiyahan sa payapang buhay. At iiwan mo lang ang pamilya naming apat na nakatira sa sira-sirang inuupahan? Umiiyak si Toby araw-araw, nagmamakaawa na umuwi. Buntis ako at hindi man lang makakuha ng mainit na pagkain. Wala ka bang awa sa amin? Pinili ko ang bahay na ito. Wala kang pakialam dyan. 10 taong kang tumira sa bahay ko ng libre. Wala akong hininging kahit 1 sentimo na upa. Sobra na ang ginawa ko para sa inyo. Karapatan naming tumira doon. Binigyan kita ng apo at buntis ako ng pangalawa. Ako ang nagpapatuloy ng lahi ni Mark. Anong karapatan mo na palayasin kami? Kailan ba naging uso na ang biyanan ay pilitin ang sariling apo at buntis na manugang na babae na tumira sa sirasirang bahay? Tama. Meron bang ina sa mundo na gagawa ng ganyan? Baliwala ang sariling anak at apo para magtago at mag-enjoy sa payapang buhay? Ano kaya ang sasabihin ng iba? Mahal kong anak, nanatili kang tahimik noong inaapi mo ako. Ang mabuti kong apo hindi lang itinapon ang gamot ko na nagligtas ng buhay, kundi sinabihan pa akong lumayas sa bahay niya. Ang isang anak at apo na ganyan. Hindi ko sila kailangan. Mga bata lang iyan. Sa edad mo, bakit mo pa ipinagdadamot sa bata? Bukod dito, kung hindi ka nagpumilit na ibenta ang bahay, nasa paaralan pa sana si Toby, dahil lahat ito sa iyo. Ang bahay ay personal na ari-arian ni Susan. Maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya dito ayon sa batas. 10 taon mo itong inukupa at ngayon sa tingin mo ikaw ang tama? Kung gayon, hindi ka basta-basta nananakit ng tao. Noong huli mong sinampal ako, ang marka ng kamay mo ay hindi pa kumukupas. Sinampal kita?
Sa 60 taon ko sa mundo, hindi pa ako nanakit ng sinuman. Ngunit ikaw, hinawakan mo ako sa kwelyo at sinampal ng 5 beses sa harap ng buong pamilya na nagpapadugo sa aking bibig at nagpapaingay sa aking tenga. Ito ay isang utang na hindi ko makakalimutan hanggang sa araw ng aking kamatayan. Dahil hindi ako pumayag na itapon mo ang larawan ng yumaong asawa ko, sinampal mo ako ng 5 beses sa harap ng buong pamilya. Mayroon bang manugang na katulad mo sa buong mundo? Nagtataka ako kung bakit ka nagmamadaling ibenta ang bahay ng biglaan. Mukhang labis kang Nanirahan kami sa lumang lugar ng mahigit 10 taon. Alam ng lahat. Ikaw, Yvonne, ginagawang libreng katulong ang iyong biyenan araw-araw. At may kapal ka pa ng mukha. Siya ang aking biyenan. Hindi ba natural lang na siya ang magsilbi sa akin? Nag-aanak ako ng 2 para sa pamilya ni Mark. E di kung gumawa siya ng gawaing bahay at tumulong, kusang loob niya itong ginagawa. Eksakto. Ang ating Yvonne ay kasalukuyang buntis. Siya ay emosyonal na hindi matatag. Bilang isang biyenan, dapat siyang maging mas maunawain. Sa halip, sumasagot siya at nagdudulot ng gulo. E di kung sinampal niya ito ng ilang beses. Wala kang hiya. David, nanirahan ka sa bahay ni Susan ng 10 taon? Nagpapatira lang? At may lakas ka ng loob na sabihin iyon? Kayo lahat ay mga walang utang na loob na mga hamak. Ang kapal ng mukha. Kumakampi ka sa matandang bruhang ito. Nagkakaisa kayo laban sa amin. Lahat, tingnan ninyo. Isang masamang biyenan ang nagnakaw ng ari-arian ng kanyang anak. Pinalayas ang buntis na manugang at ang sarili niyang apo at nananakit pa ng tao. Pinipilit ang aming pamilyang may 4 na miyembro sa isang inaamag na paupahan na wala man lang matuluyan. Kaya paano magkakaroon ng ganoong walang pusong matandang babae sa mundo? Anong nangyayari? Kanina parang mali ang manugang, kaya paano siya napabaliktad at nagsimulang mag-livestream na nagpapakabiktima? Sino ba ang may alam? Lahat ay may sariling kwento. Panoorin natin at tingnan. Ikaw? Nagkakalat ka ng kalokohan. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga kapitbahay at ng mga manunood, ayusin na natin ang isyong ito. Ito ang mga medical record ni Susan mula noong araw na sinampal siya. Diagnosis, contusion ng malambot na tisyo ng mukha, tinnitus ng kaliwang tenga dahil sa nerbiyos. Ito ay may selyo ng ospital at pirma ng doktor na gumamot, kaya sinasabi mong sinaktan ka ni Susan. Kung gayon, nasaan ang medical history mo? Hindi mo pwedeng gamitin ang iilang pulang marka sa mukha mo para manira ng ibang tao. Buntis ako. Natakot akong magpa-x-ray. Paano kung makasama sa baby ang radyasyon? Ilang piraso lang na papel. Paano namin malalaman na hindi mo peke ang mga ito gamit ang koneksyon? Peke? Ito ay isang pinagsamang testimonya mula sa 12 dating kapitbahay sa lumang lugar. Bawat salita ay nagsasabing, ang pamilya ninyong 3 ay tumira ng libre sa loob ng 10 taon. Si Susan ay gumigising bago madaling araw para mamalengke, magluto, at maglinis. Yvonne, nagtatantrums ka kapag hindi ayon sa gusto mo ang mga bagay-bagay at nananakit ka pa ng iba sa publiko. Dapat ba akong tumawag ng ilang kapitbahay ngayon din at hayaan silang sabihin sa mga manonood ang totoo? At ang mga pahayag ng pensyon ni Susan mula sa nakaraang 10 taon, bawat buwan, sa araw na dumarating ang mga ito, diretso sa personal mong account, Yvonne. Malapit sa $100,000 ang kabuuan. Palagi mong sinasabi na dapat hintayin ka ng biyenan mo, kaya kinukuha mo ang pera ng kanyang pensyon at pinapagawa mo siyang parang kabayo para sa buong pamilya mo. Ganyan pala yan. Ang buong pamilya ay umaasa sa kanyang bahay, nabubuhay ng libre mula sa kanya, sumasabsab sa kanya, at may kapal pa ng mukha kang magpa-victim. Maniniwala ka ba? Ginagamit ang pensyon ng biyenan mo para sustentuhan ang pamilya mo at sinaktan mo pa ang isang matandang babae. Sobrang sakit na yan. Wala akong pakialam. Buntis naman ako kay Mark. Maya-maya lang, ang bahay na ito ay kay Mark na. Kailangan mo kaming papasukin ngayon o dito ako mananatili. Sino bang maglalakas na galawin ako? Pamamahala ng ari-arian? Ako ang may-ari ng Building 3, Unit 2, Apartment 101. May 2 taong naglolo-iter at nanggugulo. Pwedeng magpadala kayo ng seguridad agad? Kumusta? May reklamo kami mula sa isang may-ari ng bahay na may pumapasok ng walang pahintulot at nanggugulo. Pareho kayo. Umalis ka agad sa bahay na ito.
Pumapasok ng walang pahintulot? Pumunta ako para makita ang biyanan ko. Ito ay usapang pampamilya. Kailan pa naging trabaho ng property management ang makialam? Akala mo kaya mong kontrolin lahat, ha? Biyanan at manugang lang naman ang magkasama. Tigilan mo na. Ano naman ang maliit na away pampamilya? Kayo, wala kayo sa usapin. Lumabas kayo ngayon. Huwag kayong makialam sa usapin ng pamilya namin. Miss Susan, ang legal na may-ari ng bahay na ito, malinaw niyang sinabi na hindi kayo welcome. Ayon sa regulasyon ng komunidad, may obligasyon kami na tiyakin ang kaligtasan ng may-ari at ng kanyang ari-arian. Mangyaring makipagtulungan at umalis, kayong dalawa. Ang pera niya, mapupunta rin sa asawa ko. At ang bahay ay mapupunta sa pamilya ni Mark. Hindi ako aalis. Subukan mo akong hawakan. Buntis ako. Kung may gagalaw sa akin, dito ako titira magpakailanman at pananagutin ko ang property management para sa anak ko. Dahil tumatanggi kang umalis, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Hoy, Siyam isa-isa. Gusto kong mag-report ng isang bagay. May lumalabag sa aking tahanan, nagkakalat ng malisyosong paninirang puri at nanggugulo. Ang address ay Building 3, Unit 2, 101 Oakwood Estate. Talagang tumawag ka ng pulis? Baliw ka na yata? Hindi mo ba alam na hindi dapat ilabas sa publiko ang mga problema ng pamilya? Hindi ka ba takot na malaman ng iba? At ang buong kapitbahayan ay magchismis sa likod mo? Na sinasabing ikaw, bilang biyenan, ay hindi matiis ang iyong manugang na babae at apo? Isang hakbang pa, at hindi lang iyon paglabag sa tahanan. Pananakit na sinasadya at pananakot, sapat na ang dalawang paratang na iyan para mapanatili kang buntis sa bilangguan. Ikaw na tagalabas. Hawakan mo anak ko at tingnan mo ang mangyayari. Kalabanin kita. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Tama na. Tama na ba? Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta dito at manggulo kay nanay? Tumayo ka na at umuwi na tayo. Ay, Ginawa ko lahat ito para sa pamilya. Akala mo ba gusto kong nandito, buntis, at nagpapakatanga? Mark, bakit ka nakikisama sa mga tagalabas? Pumunta kami para tulungan kang makuha ang bahay. tumahimik ka, magsalita ka pa, at maglalakad ka pa uwi mag-isa. Nanay, pasensya na. Hindi ko sila napigilan. Hinayaan kitang apihin. Alam kong naging gago ako sa nakaraang 10 taon. Hindi ko natupad ang tungkulin ko bilang anak. Pumayag akong mambuli sila sa iyo. Pag uwi ko, pinag-isipan ko ito ng matagal. Talagang alam kong mali ako. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na sila hahayaang gumulo sa buhay mo. Ako, pumunta lang ako para humingi ng tawad sa iyo. Susan, tingnan mo. Umamin na ang bata na mali siya. Pagkatapos ng lahat, sarili mong dugo at laman siya. Paano mo talaga mapuputol ang ugnayan ng dugo? Inamin na niya ang pagkakamali niya. Bakit hindi bigyan mo na lang siya ng pagkakataon? Tama iyan. Susan, hindi magtatagal ang galit ng ina at anak sa isa't isa. Ang mahalaga ay nagsisi na siya. Ang galing ng palabas. Una, dumating ang asawa na humihingi ng bahay. Pagkatapos, siya naman ang nagpapakabait at humihingi ng tawad. Isa ang nagpapakabait, isa ang nagpapakasungit. Sila na ang may plano. Nanay, alam kong hindi ka naniniwala sa kahit anong sabihin ko. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako agad. Gusto ko lang malaman mo na tunay na nagsisi ang anak mo. Mula ngayon, mamuhay na lang kayo ng payapa. Hindi ko na sila hahayaang manggulo sa iyo. Dahil naging taos-puso si Mark, bakit hindi pumirma ng kasulatan para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa hinaharap? Ano ang ibig sabihin niyan? Humingi na ako ng tawad kay nanay. Iyon ay sa pagitan namin ni nanay. Anong kasunduan? Dahil nangako si Ginoong Show na hindi naguguluhin si Susan. Kailangan mong pumirma ng kasunduan sa paghihiwalay na nagsasaad na mula ngayon, wala kang pinansyal na ugnayan kay Miss Susan. Ang kanyang ari-arian, ipon, at lahat ng pag-aari ay wala kang pakialam. At hindi ka maaaring pumunta at manggulo sa kanya sa anumang dahilan. Sino ka ba sa tingin mo? Ito ay sa pagitan namin ni nanay. Paano ka nangahas namang istorbo bilang isang tagalabas? Kasunduan sa paghihiwalay. Malinaw na may masama kang balak. Gusto mong agawin ang ari-arian ng aking biyenan. Tama. Kailan ba naging ganyan ang isang ina na tatalikuran ng sariling anak?
Ikaw, isang tagalabas, pinag-aaway mo ang ina at anak. Makakalait ka niyan. Nanay, ayos ba ito sa paningin mo? Ako lang ang nag-iisa mong anak na lalaki. Ako ang dapat na mag-aalaga sa iyo sa iyong pagtanda. Hindi mo ako pwedeng itakwil ng ganun-ganun lang. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa iyo? Sige, huwag mong pirmahan ang kasunduan sa pagtalikod. Pagkatapos, sumulat ka ng liham ng garantiya. Pangakong hindi na mag-istorbo kay Susan, kahit kailan at sa anumang dahilan. At pumunta ka sa notaryo para sa notaryasyon ng ari-arian. Ipaliwanag na lahat ng ari-arian sa pangalan ni Ginang Susan ay sa kanya lamang. Kusang loob mong tinatalikdan ang lahat ng karapatan sa mana. Hindi ka hihingi ng kahit isang sentimo. Halika na, pirma. Bakit ko kailangang magpanotaryo ng ari-arian? Ako ang sarili niyang anak. Lahat ng pag-aari niya ay dapat akin na. Kung hindi niya ibibigay ang pera niya sa akin, ibibigay ba niya ito sa isang tagalabas na gaya mo? Ari-arian ni Susan iyan. Maaari niya itong ibigay sa sino mang gusto niya. Maaari niya itong i-donate o gastusin ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ikaw ang mag-aayos niyon. Tungkol sa akin, hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo. Nasabi ko na iyan dati. Hindi ka na anak ko. Ang ari-arian ko ay wala kang pakialam. Ngayon, lumabas ka na dito? Nanay, ang sakit naman. Anak mo ako. Seryoso ka bang itutulak mo kami sa wala, kahit ayaw mo sa akin? Si Toby at ang sanggol na nasa tiyan pa ay apo mo pa rin. Kung palayasin mo kami ngayon, uupo ako sa pintuan mo at iiyak. At ipapaalam ko sa buong kapitbahay kung gaano ka kasamang biyenan na nang aapi ng buntis na manugang. Wala naman kaming mapuntahan. Sige, aalis na kami. Pero bigyan mo kami ng $200,000 para sa relocation. O kaya, dito na lang kami mananatili. Nakatanggap kami ng report ng labag na pagpasok. Panganggulo. Opisyal, ang tatlong ito ay pumasok sa bagong bahay ni Miss Susan. Hindi lang sila nagsagawa ng malisyosong paninirang puri, kundi nag-livestream pa para kumalat ang chismis at siraan ang may-ari. May video at mga saksi kami. Opisyal, ito ay usaping pampamilya. Magbiyenan lang na nag-aaway. Hindi naman panganggulo iyon. At saka, buntis ako. Bilang mga pulis, dapat magbigay daan kayo sa mga buntis. Malinaw ang pagmamay-ari ng property. Ang may-ari ay tiyak na tumanggi sa inyong pagpasok. Tumanggi kayong umalis. Iyan ay labag na pagpasok. Ang pagbubuntis ay hindi dahilan para labagin ang batas. Kung hindi, umalis kayo ng kusa ngayon o sumama kayo sa amin sa himpilan ng pulis. Tayo na. Aalis na kami. Naka-on pa ang livestream mo. 10,000 netizens ang nagmumura sa iyo. Wala lang talaga akong pera. At hindi ako aalis. Ano ang gagawin mo sa amin? Buntis ako. Subukan mo lang akong hawakan. Kung ang sanggol sa tiyan ko ay maaksidente, kaya mo bang bayaran iyon? Ikaw, Walang pera, ha? Walang pera. di kukunin ko itong designer bag bilang bayad. Anong ginagawa mo? Ibabalik mo yan. Ang designer bag na ito ay pwedeng ibenta ng ilang libo. Walang problema. Sakop nito ang renta mo at multa sa mga araw na ito. Iwan mo ang designer bag dito at pwedeng kang manatili ng 3 araw pa. O kunin mo ang basura mo at umalis ka na ngayon. Ikaw ang bahala. Paano mo nagawang ipagtanggol ang designer bag na ito? Palihim mong ibinenta ang gold bracelet na ibinigay ng tatay ko sa nanay ko para bilhin ito. Ngayong mahirap na sa bahay, gamitin ito para sa renta ay tama lang. Ang bracelet na yon ay kabayaran sa dote ko. Wala kang sinabi noong ibinenta ko ito. Ngayon sasabihin mo sa'yo, wala kang hiya. Sa'yo, yung sahod ko at yung pensyon ng nanay ko, lahat ng pera na iyon ay napunta sa pagpatayo ng bahay at pagbili ng kotse para sa kapatid mong lalaki. At may kapal pa ang mukha mong makipagtalo sa akin? Iimpake mo ang gamit mo at umalis ka na ngayon. Hindi ko na ipauupahan ang bahay na ito. Bakit mo kami pinalayas? Nagbayad na kami ng renta hanggang katapusan ng buwan. Hindi pa tapos ang kontrata. Hindi mo basta-basta pwedeng ipatigil ang pagpaparenta. Bahay ko ito. Gagawin ko ang gusto ko. Ang pamilya mong may 4 na miyembro ay maingay araw-araw. Ang matandang babae sa ibaba ay 3 beses nang nagreklamo. Ginang, pumayapa po kayo. Ang mga bata ay bata pa. Hindi nila maiiwasang maingay. Mag-iingat na kami mula ngayon. Hindi na namin naabalahin ang mga kapitbahay. Ano sa tingin ninyo? Kailangan ninyong magbayad ng dagdag. 40 piso bawat araw. Bigyan ninyo ako ng 120. Pwedeng manatili kayo ng 3 araw pa. O kaya, iimpake ang gamit at umalis na ngayon.
Ginang, pwede bang babaan ninyo ng konti ang presyo? Wala akong maipon na 200 piso. Ito lang. Pinagsasamantalahan mo kami. Nagbayad na kami hanggang katapusan ng buwan. Paano mo kami basta-basta pwedeng palayasin? Nakasaad sa kontrata na walang pag-istorbo sa kapitbahay o pagsisikip. May karapatan akong wakasan ng maaga, walang refund sa deposito o renta, at may babayaran kayong kompensasyon. O magbayad kayo at manatili ng 3 araw, o umalis na ngayon din. Maliit lang na pensyon, wala yon. Sulit bang isampa sa korte? Nagdesisyon na si Miss Susan ang mga record ng bank transfer. Iniingatan namin ang mga ito. Kung overdue na at hindi ka nagbabayad, magpapatupad kami ng legal na hakbang. Baliw na siya. Lakas ng loob niyang idemanda tayo. Walang pagkakataon, hindi ako magbabayad sa kanya kahit piso. Subukan niya lang. Tama, biyaya namin sa kanya ang pagkuha ng pera niya. Kalimutan mo na siya. Kung idemanda niya tayo, gagamit ang korte ng mandatory enforcement. Sige, pupuntahan ko ang kapatid mo bukas. Tingnan kung makakatulong siya. John, nakarating ka. Mark, anong nangyayari? Busy ako, okay? Ang perang ibinigay ni Yvonne sa iyo para sa pagtatayo ng bahay. Bahagi nito ay pensyon ni Susan. Ngayon ay may abogado na siya at gusto niyang ibalik ang pera niya. Kailangan naming makakuha ng mahigit 70,000 sa loob ng 3 araw. Tingnan mo, magambag ka muna ng pera para sa emergency. Pababayaan ko na sana sila. Kaya tungkol sa pensyon, hindi ko na itinuloy. Ngunit hindi inaasahan. Lumala sila. At tinutok nila ang kanilang paningin sa bago kong bahay. Kung ganito ang pagtingin, Hindi na ako kailangang maging mahina ang loob. Wane, mangyaring makipag-ugnayan sa isang abogado para sa akin. Gusto kong mabawi ang perang ito. Walang problema. Susan, Iwan mo ito sa akin. ang pinakamahalaga sa iyo ngayon, Ay ang masayang. kumain ng cake para sa bago mong bahay. Oo, mula ngayon, mamuhay ka ng payapa. At tumigil ka na sa pag-aalala sa kanila. noong nakaraan masyado akong maalalahanin. Laging nakikipagkompromiso para sa kapayapaan. Kaya sila patuloy na nananakit sa akin ng paulit-ulit. Kapag nakuha ko na ang aking pensyon, mula ngayon, kung si Mark ay mabuhay o mamatay. Ay wala nang kinalaman sa akin. Mag-withdraw ka muna ng pera para sa emergency dahil kusang loob na ibinigay sa akin ng kapatid ko ang perang iyon. At hindi naman iyon ninakaw ko. At biyanan mo siya. Kaya ang gastos para sa iyo natural lang, di ba? Bakit niya pa kukunin? Pero pera iyon para sa kanyang pagre-retiro. Kung talagang magsasampa tayo ng kaso, Pareho tayong mapapahiya. Ikaw muna ang mag-withdraw ng pera. Para sa cash flow, at pag gumanda na ang sitwasyon, babayaran kita, okay? Cash flow? Bumabalik ka sa dati. Hindi mo kayang kausapin ang sarili mong ina? Inilagay ko lahat ng pera ko sa bahay. Wala nang natira, kaya hayaan mo siyang magsampa ng kaso. Dahil wala akong kinalaman doon. Mark, Para sa 3 pangunahing ulat ngayong linggo, mali lahat ng numero mo. 2 malaking kliyente ang nawala at natalo ang kumpanya ng daan-daang libo. Amo, marami akong pinagdadaanan sa bahay at hindi ako ang aking sarili. Kaya bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. isa pang pagkakataon. Ilang pagkakataon na ba ang binigay sa iyo? Nagkakaisang bumoto ang management team na tanggal ka na. Tanggal? Kumuha ka ng pera para may pandagdag tayo. Kusang ibinigay sa akin ni Emma ang perang iyon. Hindi ko naman ninakaw iyon. Siya ang biyanan. Hindi ba dapat siya ang gumagastos para sa iyo? Bakit niya pa kukunin ulit? Pero, pera iyon para sa kanyang pagre-retiro. Kung umabot ito sa korte, magmumukha tayong masama lahat. Kunin mo na lang ang pera at gamitin muna. Kapag kumalma na ang lahat, babayaran kita. Okay? Pandagdag? Para kang bumabalik, sumumpa ako. Hindi mo man lang mahawakan ang sarili mong nanay. Inilagay ko lahat ng pera sa bahay. Wala nang natira. Hayaan mo siyang magdemanda. Wala akong pakialam. Wala naman akong kinalaman doon.
Mark, mali lahat ang 3 core reports mo ngayong linggo. 2 malaking kliyente, nawala dahil doon. Nawala ng kumpanya ng libu-libong piso. Ginoong Davis, maraming nangyayari sa bahay nitong mga nakaraang araw. Wala ako sa magandang kalagayan. Pakiusap, isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon? Seryoso ka? Ilang beses ka na bang binigyan ng kumpanya ng pagkakataon? Bumoto ang management. Tanggal ka na. Epektibo ka agad. Tanggal, narinig mo ako. Seryoso ka ba? Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Tama na. Ipak mo na ang mga gamit mo at umalis ka ngayon din. Makukuha mo naman ang severance pay mo. Huwag kang magdamdam. Tingnan mo ang sarili mo. Ang gusot-gusot ng damit mo parang piniga. Ang baho mo ng amag. Walang ibang kumpanya ang magtitiis sa araw-araw na pagkakamali ng isang empleyadong ganyan ang itsura. Nawalan ako ng trabaho. Pero sa severance pay, kahit papaano, mababayaran ko na ang utang ko kay nanay. Dati si nanay ang naglalaba at namamalansya ng mga damit ko. Hindi ko naisip na kung wala siya, mawawala rin sa akin ang mga pangunahing kakayahan sa buhay. Susan, itong washing machine na binili ko para sa iyo ay may drying function. Hindi mo na kailangang magkusot ng damit o magsampay pa. Kunin mo lang at suot na. Noong araw, parang bundok ang labahan ng pamilya. Naglalaba ako hanggang sa hindi na makatayo ng tuwid. Ngayon ko lang napagtanto na ang paglalaba ay kayang gawin nang hindi man lang gumagalaw ang kamay. Anong nangyayari? Bakit grabe ang pagsusuka ni Toby? Paano ko malalaman? Mula pa kaninang umaga, sumasakit ang tiyan niya. 3 beses nang sumuka, walang tigil sa pag-iyak, at nababaliw na ako sa kanya. Sino ang nagbigay kay Toby ng persimmons at malamig na gatas? At hindi mo ba alam na nakakasama sa tiyan ang pagsasabay ng mga yon? Mahina ang tiyan niya at hinahayaan mo lang siyang kumain ng kahit ano. Matanda na ako. Paano ko naman malalaman lahat yon? Buntis ako, at halos hindi ko na alagaan ang sarili ko. Paano ko siya mababantayan palagi? Sa bahay, noon lagi kang nanay mo ang nagbabantay sa kinakain niya. Pero ngayon, bigla na lang siyang umalis para mag-enjoy sa tahimik na buhay. Walang nagbabantay sa bata at sinisisi mo kami? Naglakas loob ka bang banggitin ang nanay ko? Ikaw ang nanganak sa kanya. At ikaw ay, Ipinapasa lang sa iba ang responsibilidad? Sa 10 taon, tinulungan ng nanay ko ang pagpapalaki sa bata. Nagluto at naglinis. At ni hindi ka naghugas ng pinggan. Pero ngayon, nagkamali ang bata sa pagkain. Bigla mo siyang naalala? Nanganak ako ng anak ng pamilya ni Mark. At ang pag-aalaga sa apo ay tungkulin ng lola. Nasiyahan siya sa 10 taon ng kaligayahan ng pamilya. At ngayon, bigla na lang siyang umalis. Iniwan kaming dalawa na magtiis sa basurang ito. At hindi ko pa siya pinapanagot. Masakit ang tiyan ko. Ano na lang ang saysay ng lahat ng ito ngayon? Dadalahin ko siya sa ospital. Mga pagsusuri sa laboratorio, mga likido sa ugat at reseta, kabuuan ay $3,286. Paano naman naging ganito kamahal? Ang sanggol ay may matinding gastroenteritis. Medyo nag-dehydrate siya. Binigyan namin siya ng mga electrolyte, kasama ang pagsusuri ng dugo at ultrasound sa tiyan. Nakalagay lahat ang detalye sa resibo. Pwede mo naman itong tingnan mismo. Pagkatapos kong bayaran ang resibong ito, wala pang $300 ang matitira sa akin. At wala na akong trabaho ngayon. Paano kami mabubuhay? Anong nangyayari? Bakit nasa labas ang lahat ng gamit natin? Ano sa tingin mo? Dumating ang kasero kasama ang 2 masasamang loob. Sinimulan nilang itapon ang mga gamit namin ng walang sabi-sabi. Pinalitan niya agad ang mga kandado. Ikaw ang dahilan ng lahat. Walang kwentang tao. Dahil sa iyo, kaming dalawa wala nang matutuluyan. Kailangan mong humanap ng bagong matutuluyan para sa atin. Huwag mong hayaang ako, buntis, matulog sa kalye. Paano ako makakahanap ng matutuluyan? Ang bayarin sa ospital pa lang ay mahigit $3,000. Wala na akong pera, kundi $200 na pera. Lahat ng perang iyon, nawala agad? Tiyak na may tinago ka. Pinapadala mo ang pera ko sa pamilya mo. Ngayon sinasabi mo na nagtago ako? Kung gusto mo ng matutuluyan, humingi ka ng pera sa kapatid mo. Ano bang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Pumunta ka sa nanay mo at hingin mo yan. May milyon-milyon siya. Kaunting halaga mula sa kanya ay sapat na para sa amin sa loob ng kalahating taon. Hindi naman natin pwedeng hayaang ang mga matatanda at bata matulog sa kalsada. Diba? Puntahan siya? Pagkatapos ng eksena natin sa housewarming, malamang matutuwa siya
kung hindi na niya tayo makikita? Bakit niya pakialaman kung mabuhay o mamatay tayo? Wala siyang pakialam? Bakit naman wala? Ikaw ang sarili niyang anak, di ba? Si Toby ay sarili niyang apo. Nakatira siya sa malaking bahay. Masaya at payapa ang buhay. Bakit kami ang maiiwan na walang tahanan? Kung siya ay walang puso, wag mo kaming sisihin kung kami naman ang walang awa. Anong ibig mong sabihin? Ano ang balak mo? Sige, gawin na natin ang todo. Itali siya. At pilitin siyang ibigay ang kanyang bank pin. Baliw ka ba? Iyan ay kidnapping. Illegal yan. Mapupunta ka sa kulungan. Gusto lang namin ng pera. Ang dating bahay niya ay naibenta ng $5 milyong. Ang bagong bahay na ito ay $2 milyong lang. Ang natitirang $3 milyong ay nakatambak lang at nabubulok. Anong masama kung gamitin natin yon? Ibinenta niya ang kwota ng enrollment ni Toby sa paaralan. Hindi pa ako nakikipag-ayos sa kanya tungkol doon. Ang kunin ang perang ito bilang kompensasyon ay makatarungan lang. Ang isang ina na mag-iwan ng pera para sa kanyang anak ay natural lang. Ngayong itinakwil ka na niya, sige, kukunin na lang natin mismo. Pag nakuha na natin ang pera, kukunin natin ang sanggol at uuwi na, magtatayo ng bahay at maninirahan na tayo. Hindi na tayo kailangang mamuhay sa ilalim ng kanyang kontrol. Gawin nating malinaw ng maaga. Ito na ang huling beses. Kunin natin ang pera at umalis na. Mula ngayon, huwag mo na siyang istorbohin. Siyempre, pag nakuha natin ang password at na-withdraw ang pera, lalayo tayo. Sabihin na lang natin, ginagampanan niya ang kanyang huling tungkulin sa pamilyang ito. Ikaw, masyado kang nag-aalala. Isang matandang babae lang ako. Hindi ako lumalabas ng bahay o nakakakita ng sino man. Ano naman kaya ang mangyayari? Susan, huwag mong balewalain ito. May hawak kang milyon-milyong dolyar. Si Mark at ang kanyang pamilya ay desperado. Baka gumawa sila ng kaduda-dudang bagay. Naayos ko na ang 2 malalakas na bodyguard na sasamahan ka tuwing lalabas ka. Medyo sobra na yata, di ba? Kahit gaano sila kawalang awa, hindi naman nila ako kukidnapin. Mas mabuti ng maingat kaysa magsisi. Tandaan mo noong nakaraan sa housewarming, pumasok lang sila ng walang paalam. Ang pagkakaroon ng 2 taong nagbabantay sa iyo ay magbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip sa trabaho. Hayaan mo lang silang manatili. Gawin mo itong pabor sa akin, okay? Sige, kung ano ang sabi mo. Tuwing umaga, alas 7, umaalis siya ng bahay ng eksakto. Pumupunta siya sa palengke sa eskinita para mamili. Kailangan niyang dumaan sa luma at sira-sirang eskinita. May mga lumang pader sa magkabilang gilid. Wala kahit anong security camera. Maagang umaga. Halos walang naglalakad. Perpektong lugar. Ako ang magbabantay sa inyo. Mark, magsuot ka ng baseball cap at magsuot ka ng maskara. Kaladkarin mo lang siya sa sulok na iyon, sa tabi ng pader. Ilagay mo ang kutsilyo sa leeg niya. Ang matandang babae na iyon ay takot sa sarili niyang anino. Maninigas siya sa lugar. Bubulala siya ng password. Hindi. Gagamit ng kutsilyo? Kung magkamali tayo, mapupunta tayo sa bilangguan. Bukod dito, siya ang nanay ko. Sa sandaling magsalita ako, makikilala niya ang boses ko. Pwede bang babaan mo lang ang boses mo at magpaboses kang magaspang? Ilagay mo lang ang kutsilyo sa leeg niya. Hindi naman talaga natin siya sasaksakin. Takutin mo lang siya. Kapag nakuha na natin ang password, ililipat natin ang pera at aalis. Isipin mo si Toby. At itong nasa tiyan ko. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga anak natin na matulog sa lansangan kasama ka, kumakain ng instant noodles. Kung hindi tayo magpakatatag, paano pa tayo makakakuha ng pera ng madali? Tama. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay dapat ay sa iyo, Mark. Yung matandang byuda, walang puso, igiit na sa kanya lahat. Nagbabanta sa pamamagitan ng kutsilyo, kaya ano kung tinakot ko siya. Kapag nakuha na natin ang pera, sasakay tayo ng bus pabalik sa probinsya ngayong gabi. At hindi na natin siya guguluhin. Sige. Aalis tayo pagka nakuha ang pera. Hindi na babalik. Huwag mag-alala. Kapag nasa kamay na ang pera, sasakay tayo ng taxi diretso sa istasyon. Walang makakaalam nito. Ang planong ito ay sigurado. Kumusta? Excuse me, ikaw ba si Susan? Si Miss Wane ang nagpadala sa amin. Nandito kami para tiyakin ang iyong kaligtasan habang nasa labas ka. Huwag kang sumigaw. Kung gumawa ka ng ingay, gagamitin ko ang kutsilyo. Ngayon, ibigay mo ang password ng bank card. Kukunin ko ang pera at aalis. Matandang babae lang ako. Anong pera ang mayroon ako? Huwag kang magpakatanga. Mayroon ka pang $3 milyong mula sa pagbebenta ng bahay. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ko. Paano mo nalaman? Tigilan mo na ang daldal, sabihin mo na lang ang password.
Gawin nating madali para sa ating dalawa. Ayaw mong gawin ng madali ha? Kung hindi ka kumilos ng maayos, hindi kita pakikitunguhan ng mahina. Sia, magsasalita ako. Huwag kang mag-init ng ulo. Ang password ay... Susan, okay ka lang ba? Mac, Nanay, napilitan ako. Wala akong paraan. walang paraan? Walang paraan? Kaya ka naglabas ng kutsilyo? Ninakawan mo ako? Pinalaki kita ng ilang dekada. At ano ang nakuha ko? Isang magnanakaw. Inirereklamo ka ng tangkang kidnapping, sumama ka sa amin. Nanay, nagkamali ako. Alam kong nagulo ko ang lahat. Iligtas mo ako. Ayaw kong makulong. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Tingnan mo kung saan ka napunta. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Anong oras na? Bakit wala pa ring balita? So, nakuha mo ba? Kamag-anak ka ni na Mark at David. Sila ay pinaghihinalaang nagtangka ng kidnapping. Nasa kustodiya ng pulis sila. Pumunta ka agad sa istasyon ng pulis para makipagtulungan. Nanay, mukha kang grabe. Anong problema, Toby? Sumama kay mommy? Saan? Nasaan sina tatay at lolo? Huwag kang magtanong ng marami. Sumunod ka lang sa akin. At ang walang kwentang tatay mong iyon. Simula ngayon, magkunwari kang wala siya. Nanay, uminom ka ng tubig. Toby, pasensya na anak. Kung hindi lang ako nakipag-away sa lola mo noon, hindi tayo mapupunta sa gulo na ito. Nabulag ako at sinama kita. Tapos nag-asawa akong muli ng driver ng truck. Akala ko magiging tagapagtaguyod siya. Pero uminom lang siya at binugbog ako araw-araw. Binugbog niya ako ng walang awa kahit 6 na buwan akong buntis. Nalaglag ang sanggol ko. Nang malaman niyang hindi na ako magkakaanak, pinalayas niya kaming dalawa sa kalye. Nanay, huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka na lang. Tinawagan ko na si Lola. Darating siya dito agad. Mabuti naman, pumunta ka sa lola mo. Siya lang ang talagang nagmamalasakit sa'yo. Naging masamang ina ako. Mali ang itinuro ko sa'yo. Kapag nakita mo ang lola mo, humingi ka ng tawad ng maayos. Makinig ka sa kanya. Susan, anong nangyari? Si Yvonne ay mamamatay na. Gusto niya akong makita sa huling pagkakataon. Sabi niya ipinagkakatiwala niya si Toby sa akin. Huwag kang pumunta. Naalala mo ba ang ginawa niya sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Ngayon, desperado na siya at ikaw lang ang iniisip. Malamang may binabalak siya. Siya ang gumawa ng gulo. Kaya bakit ikaw ang mag-aayos? Sa huli, si Toby ay nananatiling ugat ng pamilya ni Mark. Hayaan mo akong tumingin. Kahit papaano, bigyan mo siya ng disenteng paalam. Sige, sasamahan kita. Kung sakaling may mangyari. Nanay, dumating ka. Wala na akong maraming araw. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Pero si Toby ay inosente. Siya ay mula sa pamilya ni Mark. Pakiusap, tanggapin mo siya. Sobra ko siyang na-spoil dati. Kaya pwede mo siyang disiplinahin kahit paano. Kapag nasa ilalim na ako ng lupa, magtatrabaho akong parang kabayo para makabawi sa'yo. Lola, mali ako. Magiging maayos na ako mula ngayon. Mag-aaral ng mabuti at ipagmamalaki mo ako. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ako na ang mag-aalaga sa bata. Tapos na akong magtampo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Papalakiin ko ng mabuti si Toby. Mark, sa loob ng 5 taon na ito, bakit hindi man lang ako binisita ni Yvonne? May nangyari ba? Hindi ko rin siya ma-contact. Wala kahit isang liham.
mula sa kanya sa mga taong ito. Imposible. Buntis siya noon. Paano siya basta na lang nawala? Hindi, kailangan ko munang hanapin ang anak ko. Alam niya kung nasaan si Yvonne. John, Tay, paano ka nakalabas? lumabas na ako. Natapos na ang sentensya ko. Mananatili ako sa iyo simula ngayon. Oo, tama. So nasaan ang kapatid mo? Bakit hindi niya ako tinawagan sa loob ng maraming taon? Namatay siya sa sakit 3 taon na ang nakalipas. Narinig ko na nag-asawa ulit, nag-away, na miscarry, at nauwi sa sakit na walang mag-aalaga. Namatay mag-isa sa inuupahang silid na iyon. Yvonne! Yvonne ko! Paano siya namatay? John, sino yan? Nakatayo diyan na madumi sa baba. Ang gulo-gulo. Ito ang tatay ko. Kakalabas lang. Ang presong iyan ang tatay mo. Imposible. Hindi siya papasok sa bahay na ito. Basag at may record siya. Huwag mong turuan ng masamang bisyo ang anak ko. Ikaw, ako ang biyanan mo. Hindi ka biyanan ko. Maliit ang bahay namin. Hindi kayang tumanggap ng isang malaking VIP tulad mo. Tay, talagang hindi convenient sa akin. Eto $300. Kunin mo. Maghanap ka ng sarili mong matutuluyan. Huwag mo na akong hanapin ulit. Anong kasalanan? Karma yan lahat. Nanay, Toby. Lola, sino siya? Hindi ko siya kilala. Toby. Ako si tatay. Hindi mo ba kilala si tatay? Wala akong tatay. Si Lola at Tia lang ang mayroon ako. Masama kang tao. Mark, mabuti naman si Toby ngayon. Kung gusto mo ang pinakamabuti para sa kanya, huwag mo na siyang gambalain. Nanay, alam kong mali ako. Bastos ako. Walang puso ako. Hindi ako karapat-dapat na maging anak mo. Hindi rin ako karapat-dapat na maging tatay ni Toby. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako lilitaw sa harap mo. At gagambala sa buhay ninyo. Lola, tingnan mo ang larawan na iginuhit ko ng 3 natin. Susan, tingnan mo kung gaano kaganda ang buhay ngayon. Oo, sa buhay, laging iniisip natin na hindi natin kayang bitawan ang dugong ugnayan o mga anak. Ngunit kapag tumanda na tayo, napagtanto natin. Ang dapat talaga nating hawakan ay ang sarili nating buhay.